Amen. Isa pa nga pong malakas na palakpak para po kay Rick Rick. Thank you very much, Rick Rick. Magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas. 3 days from now ay Christmas. Tayo po yan nalangin sa Panginoon na ang inyo po mga Pasko ay maging masagana at mapayapa at punong-puno po ng pag-ibig at pagmamahal. Ang atin pong message this morning ay pinamagatan po nating Christmas is the time to love. Pero bago po tayo bumasa ng atin pong mga text, ay nais ko lang pong batiin. Kasi po may nagsabi sa akin, Pastor, hindi mo na ako binabati sa online. Si Pastor Ray Garcia, Sister Flor, na every Sunday po ay nanonood sa atin sa Cavite, the whole family. Binabati po natin kayo ng Merry Christmas. Pagpalain po kayo. Pati po ang ating chairman, kung napansin ninyo, Mrs. Santos, pamilya po ni Joy, pamilya ni Predicador Sig, at pamilya ni Aaron, ay wala po dito sapagkat sila po ay nasa Korea, nasa Japan. So, Merry Christmas po, chairman, and the whole family. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon, and dalangin po namin ma-enjoy ninyo ang inyong white Christmas. Ayan, white Christmas po sila ngayon. And we thank you. Alam po natin na si chairman kasama natin today sapagkat alam niyo po, sabi nga ni Sir Jojo mamaya, kanina, start tayo 10 ha? Naka-online na si chairman. Yan. Sasamantalahin din po natin yung pagkakataon na batiin yung atin po mga kapatid na for so long kasama natin sa gawain. Bagamat wala dito, pero kasama natin sa panalangin at sa gawain. Si Pastor Benji de Guzman, na talaga namang napaka-loyal niya sa atin sa panalangin at sa mga awitin, pagsuporta po sa ating gawain. Si Pastor George, Sister Karing, nanonood po sa atin palagi yan. Merry Christmas po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Joel at Hermie sa New Jersey, mga kaibigan ni Chairman yan, na very loyal sa kanilang pag-support sa GNCF. Binabati din po namin kayo ng Merry Christmas. Sister Pressy, miyembro natin yan miyembro yan, Sister Pressy, miyembro yan ng GNCF. Nasa Canada lang siya, pero miyembro natin yan. Kasama si Brother Benny. Of course, si Pastor Eli, Jolanda, Sister Sol, salamat po sa inyong mga panalangin. Si Glenmore, alam niyo po si Glenmore, nasa UK, pero miyembro po natin yan. Napakabait niya na sinusuporta tayo. Si Dayan, si Ariel sa Canada, Merry Christmas Dayan, and all of you there. Si Jovicel, bagamat po ay nasa Middle East, yan po ay miyembro natin. Marami po tayong gustong mabatiin, pero hahaba po listahan ko, at salamat po sa inyong patuloy na panalangin at patuloy po inyong pagsuporta sa Good Neighbor Christian Fellowship. In fact, natutuwa po kami, parang record-breaking ba yun, Sister Jo, na yung ating Christmas tree ay 101,000. Wow! Parang ngayon ko lang narinig na inabot natin yung ganon, 101,000. So, glory to the Lord. Amen? So, glory to the Lord. Yun po'y offering natin kay Jesus. Yun po'y gagamitin sa mga gawain ng Good Neighbor Christian Fellowship. Sapagkat next week po, meron po tayong pamaskong handog. Pamaskong handog sa ating mga miyembro na deserving. Kaya po, alam niyo po si Chairman, very straightforward pagdating po sa pera ng simbahan. Nais po niya na, sabi niya, hindi tayo nag-iipon. Dapat gamitin yan sa mga gawain ng Panginoon. Kaya po yung ating po mga outreach sa Loyola, yung pong ating mga manggagawa, yung pong ating mga kapatiran may karamdaman, lahat po ng mga deserving, lahat po yan, lagi na pong priority ng ating chairman sa lahat po ng ating mga gawain. So, ngayon po sa ating pong pagbasa ng ating pong text, ang ating pong text ngayong umaga, mga kapatid, ay matagpuan po natin sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, talata pong 35 hanggang 38. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Ayan po ay English, babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ang mga salita ng Panginoon. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. 16. Si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin ng isang anak na lalaki, bagamat siya'y matanda na.
Ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. 37, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. Sabi niya, no word from God will fall. There is nothing impossible with God. Yun po sabi. And then verse 38, at sinabi ni Maria, narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ayon sa iyong mga salita. Pagkatapos ay iniwan na siya ng anghel. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita, tayo po sandaling manalangin. Panginoon, ngayon pong umaga kami po ay bukas ang isip at bukas ang puso na tumanggap mula sa iyo ng mga inspirational words, encouragement words, challenging words about Christmas, about Jesus. Tulungan mo po na kami po sensitive sa Holy Spirit. Tulungan po, Panginoon, na kami po ready and willing to receive every word from the Holy Bible. Thank you for your love. Bless us all in Jesus' name. Amen and amen. Ang aking pong title ay Christmas is the time to love. Meron po tayong ganyang kanta. Christmas is a time. Christmas is a time. Di po ba, no? Christmas is a time to love. At ang sabi po ng awit ni Michael Jackson, ito po, bubasahin ko. Ano po yung awit niya? Give love on Christmas Day. Babasahin ko po sa inyo. Pakinggan nyo lang. Sabi po ng kanta ni Michael Jackson, people making lists, buying special gifts, taking time, to be kind to one and all. Di po ba, no? Ngayon pong Pasko, marami mga tao talaga namang namimili, taking time na sila po'y maging mabait sa bawat isa. It's the time of year when good friends are near and you wish you could give more than just present from a store. Na ito po yung mga panahon na sana po hindi lang regalo ang maabot natin, kundi makapagbigay tayo ng more than gifts. Kaya sabi niya, why don't you give love on Christmas Day? Hindi lang daw po gifts, hindi lang pagkain, kundi love. Give love on Christmas Day. My water. In fact, kanina po sa Sunday School, pinag-uusapan po namin si Brother Boy Ramir, no? Dinalaw ni Sister Dory. Na alam niyo po, nung dinalaw ni Sister Dory, si Boy Ramir, iyak ng iyak. Inakap pa siya. Kasi po wala po siyang dalaw. Walang dalaw. Sister Dory lang po ang nagtalagang pinuntahan pa siya doon sa napakalayong lugar para lang po madalaw. Kaya po ngayong magpapasko, yung pong konting, tawagan nyo, kumusta na ba? Ipanalangin ninyo. Kaya kumatok kayo sa bahay, dala nyo ng konting salad. Give love on Christmas Day, sabi nga nila. Why don't you give love on Christmas Day? Even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. Kahit daw po marami ng pera, pero pag dinalan mo ng pagmamahal, na-appreciate nila yon on Christmas Day. No greater gift is there than love. Wala daw pong mas malaki pang regalo kaysa love on Christmas Day. So people you don't know, smile and say hello. Everywhere there is air of Christmas joy. Is that once a year that the world is sincere and you'll find a way to show things that the word cannot say. So why don't you give love on Christmas Day? No greater gift is there than love. Give love on Christmas Day. Pero mga kapatid, ano po ang nakikita natin? Ano po ang nababasa natin sa dyaryo? Naku, meron po akong konting nilista dito na nangyari lately. Hindi mo po makita yung love on Christmas Day. Nakita niyo po ba sa balita yung nangyari sa Germany? Sa Germany po, ito lang na parang kahapon o nung isang araw, may mga tao po sa Germany na nag-Christmas market. Parang sa atin po yung para po bang mga tiyanggi-tiyanggi. Yan, dami-dami mga tao sa kalye. Namimili po sila ng pang-Christmas. Meron pong isang Muslim
na doktor. Muslim to, doktor. Na yung kanya pong SUV, dinrive niya, binangga niya po yung mga tao sa kalsada. 200 people ang nasaktan, 12 ang patay. Mahigit pong 50 ang nasa ospital. Critical. Yung pong mga taong ito, mga kapatid, namimili lang ng pang-Christmas. Hindi natin maintindihan bakit naman niya sasagasaan yung mga tao. Nasaan po yung love on Christmas Day? Sa Israel po, yung mga, alam niyo naman po sa Israel, nagkakagulo ngayon, yung mga Hamas, hanggang ngayon, nandun po yung kanilang mga hostage. Pinakabata pong hostage ng Hamas ay 1-year-old. Magdadalawang Pasko na siya na hostage ng Hamas. 1-year-old. Ngayon po siguro, mga 2-3 years old na siya. 101 pa po ang hostage ng Hamas. Nagkakagulo sa Lebanon, nagkakagulo sa Syria, mga kapatid, nagkakagulo sa Iran, sa Iraq, nagkakagulo po mga kapatid dyan sa Yemen. Ngayon po, binobomba ng Amerika at ng British ang Yemen right now. And then, huwag niyo po kalimutan yung nangyayaring bombahan sa Ukraine at saka po sa Russia. Ang napakadami pong bombahan ngayon, na gera ngayon na inyong napapanood sa TV. And itanong nyo, nasaan ang love? Nasaan ang love? In fact, hindi lang po sa mga ganung lugar, pati po sa Canada, sinusunog ang mga simbahan. Alam niyo po ba, nababasa niyo ba yan? Sinusunog ang mga simbahan ng mga Muslim. Mga simbahang Kristiyano, sinusunog ng mga Muslim yung mga simbahan nila. Sa Amerika, ganun din. Sa Australia, ganun din. Pati mga sinagog ng mga Hudyo. May mga Pinoy nga po doon, kung nababasa nyo lang, naglalakad lang yung isang lolang Pinoy, naglalakad lang sa New York, bigla pong sinuntok at tinadyakan nung black na American. Kasi po marami po tinatawag na Asian hate. Yung po bang mga Amerikano, parang nagagalit sila sa mga Asians. Ang tawag po doon ay racial discrimination. Napakarami pong hate. Wala ka namang ginagawa. Nasa train ka lang, bubugbugin ka. Naglalakad ka lang, sipain ka, mumurahin ka. Nasaan po yung love? Kaya nga po, what the world need is not more clothes. What the world need is not more food. What the world need is more love. Pero mga kapatid, ang love, isa lang po ang pinanggagalingan ng love. Alam niyo po ba? Isa lang ang pinanggagalingan ng love. Joyce, pakilagay mo nga dyan yung 1 John 4, 7 and 8. 1 John 4, 7 and 8. Isa lang po mga kapatid ang pinanggagalingan ng love. Hindi po siya pwedeng manggaling sa isang pusong hungkag. Love cannot come from an empty heart. If your heart is empty, you have no life to give. Para po bang halimbawa, ngayong umaga, gusto niyo pong magbigay, pero pagbukas niyo, walang laman yung pitaka nyo, paano kang magbibigay mula sa pitaka na walang laman? Ganun din po, paano kang magbibigay ng pag-ibig mula sa puso na walang laman? Kaya po ang sabi dito, 1 John 4:7, Dear friends, let us love one another, for love comes from, ulitin natin, for love comes from, exactly. You see, mga kapatid, pag wala kang God sa puso mo, wala kang mapipigang love. Ulitin ko po, pag wala kang God sa puso mo, wala kang mapipigang love because love comes from God. The most loving people are the Christian people. The most loving people are the godly people because God put love in their hearts. Ang sabi po dyan, everyone who loves has been born of God and knows God. Lahat daw po ng mga born again ay ipinanganak sa Diyos. Taas nga po ang kamay ng mga born again. Amen. Pag kayo po'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, you are born again. And you are born out of love. For God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him, kapag tayo po'y sumampalataya sa Kanya, na pinadala ng Diyos Ama, dahil sa pag-ibig, tayo daw po ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dear friends, let us love one another. For love comes from God, and everyone who loves has been born of God and know God. Next, 8. Whoever does not love does not know God, because God is love. So yung mga taong walang pag-ibig, all they have is hate. They hate. Naku, napakaraming taong ganyan. Mababasa nyo po sa internet, lahat na lang ng klaseng hate. Oh, sa politika. Minsan po, kumakain ako sa Kenny Rogers. Yung mga katabi ko, ang dinidiscuss nila, politika. Nagagalit sila kay Bongbong Marcos sapagkat noon daw panahon ni Duterte. Yan, ganyan-ganyan sila. Panahon ni Duterte, ganyan-ganyan-ganyan. O si Marcos, ganyan-ganyan-ganyan. Grabe po. Ang kanilang hatred. Ngayon po, malapit na naman ang eleksyon sa Pilipinas. Ngayon po, dito sa atin, pag nag-e-eleksyon, marami po ang namamatay. Bakit po? Yung dalawang magkapitang naglalaban sa barangay, nagpapatayan. Yung dalawang konsihal, nagpapatayan. Yung dalawang mayor. Talaga po namang anything they will do just to get the power. Kaya po walang love. Ano pa ho ang makikita sa mga social media? Sa relihiyon. Alam niyo po, isa po sa mga dapat hindi daw pinag-uusapan. Halimbawa, ngayong Pasko, kayo po napupunta sa mga probinsya. Kami po, uuwi kami ng Nueva Ecija simula bukas. Isa daw po na hindi niyo dapat pag-uusapan kapag kumakain kayo, huwag kayong mag-uusap sa politika. Di po ba, no? Kasi pag nag-usap kayo sa politika, baka mamaya nag-aaway na kayo. Isa pa hindi pag-uusapan, relihiyon. Kasi po yung iba-iba relihiyon, nagtatalo, nagdidebate. Kaya po wag doon yung pag-usapan niyang politika at relihiyon, lalo kayo'y nagsasama-sama ngayong Pasko. Yan. Sapagkat alam niyo po mga kapatid, yan po ay nagpapakita sa puso ng maraming tao ay walang love. They hate you kasi iba itsura mo. They hate you kasi iba ang mahirap ka lang or whatever. They hate you kasi iba ang politika mo. They hate you about... Hate, hate, hate. And there is no solution to hate except love. Everyone who does not love, if you don't love, you hate. Yun lang naman po ang choice Liwanag at dilim, di po ba? Kung hindi maliwanag, di madilim. Kung walang pag-ibig, ano meron? Galit. So mamimili po kayo, anong gusto nyo na maging laman ng puso nyo ngayong Pasko? Galit o love? Taas po ang kamay ng gusto, love. Love. Ang tanong po natin, Pastor, pero kanta, wala na, yung po bang kantang parang walang laman, wala na akong maramdaman, wala na akong ibubuga, wala na. Kasi po pagod na, wala na akong maramdaman pag-ibig, wala na akong maramdamang pagmamahal. Alam niyo po kung bakit mga kapatid? Sapagkat ang pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos. Lord God, fill my heart with love. Let the love of God overflows from my heart. Without God, you cannot manufacture love. Without God, you cannot produce love. Because love is God. If you have God in your heart, you have love in your heart. Can you say amen? Ulitin ko po, if you have God in your heart, you have love in your heart. Yung love po ba na kayang magpatawad? Kayang magpatawad. Ewan ko po kung mababait lahat ng anak nyo. May anak po kasi ako na medyo hindi masyadong mabait sa akin. Abe, yung anak ko pong boy, abe, nagalit sa akin. Sinira yung damit ko. Sabi ko, anak ko naman No. Pero alam niyo po sa puso ko mga kapatid, walang hate, kundi love. Kundi love. Naku, ka Benji,
isa sa mga nasirang damit ng anak ko, yung pang-pastor ko na pang-bendisyon ko dito. yung nitatahi mo sa akin. Sabi ko sa kanya, Liam, ba't mo naman sinira yung damit? Bigay ni Ka Benji, yung pang-church ko yun eh. Yan. Pero alam niyo mga kapatid, kapag po kayo ay nagmamahal sa Diyos, madali pong magpatawad. Hindi ko naman po kinimkim sa ano ko yun. Wala lang, pinatawad ko na siya doon. Love na uli kami. Tabi nga kami matulog. Alam niyo po, si Liam ko, pag natutulog, dito natutulog sa balikat ko. Love na love kaming dalawa. Pero pag nagagalit, ayun, ganon. Pero ako po, handa akong umunawa, handa akong tumanggap, handa akong magpatawad, kasi meron akong love. Hindi mo po mapupush yung aking puso na magalit, kasi po, meron akong love. Yung love na o-overcome niya yung galit. Di po ba? Can you say amen? Yung love na o-overcome niya yung galit at tampo at sama ng loob. Kaya po ngayong Pasko, dapat walang tampo. Isipin nyo nga po kung sino yung meron kayong tampo. Oh. Abe, kailan nyo papatawarin yan? Oh, magpapasko. I-text nyo naman. O text. Yung mga may galit tampo, ang text nyo, Merry Christmas. Kasi po, baka nahihiya. Kasi alam niya, galit sa akin Sister Dory eh. Sister Dory, mag-message ka, Merry Christmas. Sasagot yun. Nako, Lola, thank you. Merry Christmas din po. Tayo po ang gumawa ng paraan. Amen? Tayo ang gumawa ng paraan para magkasundo. Sabi nga, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Huwag nating intayin na sila ang bumati sa atin. Tayo ang bumati, di po ba? Can you say amen? Ang sabi ng Biblia, kung ang binabati nyo lang yung bumabati sa inyo, anong pagkakaiba nyo sa mga makasalanan? Sapagkat ang Diyos, pinasisikat niya ang liwanag sa masama at sa mabuti. So sa atin manggaling, give love on Christmas Day. Batiin nyo yung mga hindi nyo binabati. Kumustahin nyo yung parang medyo malayo ang loob sa inyo. Daanan nyo ng, ako at Sister Dory, yung bang Christmas, magtabi ka ng kaunti. Dalin mo doon. Knock. Good morning, kapitbahay. Ito, Merry Christmas. Naku, palagay ko naman magkakaroon po ng masayang puso sapagkat nagpapakita po tayo ng pag-ibig. Remember, whoever does not love does not know God. Kung hindi mo kayang magmahal, hindi mo kilala ang Diyos. Kung hindi mo kayang magpatawad, hindi mo kilala ang Diyos. Kung hindi mo kayang tanggapin ang isang tao, hindi mo kilala ang Diyos. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagpapatawad, at tunay na pagtanggap ay galing sa Diyos. Because love comes from God. Because God is love. At yan po yung kwento na atin pong nabasa dito sa Luke chapter 1. Balikan po natin. Dito po napakabigat ng kalagayan ng tao. Kasi puro po hatred, death, rejection. Pero ang Diyos ang nagpadala ng sagot. Ang Diyos ang nagpadala ng solusyon. Anong sinabi ng anghel? Doon po ako natutuwa sa sa Christmas. Hindi kayo pwedeng magkwento ng Christmas na hindi nyo babanggitin yung mga anghel. Kasi po yung mga anghel, sila ang nagdadala ng balita. Ang sabi ng anghel, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So who is involved in the story of Christmas? The Holy Spirit. Kaya po nabuntis si Mary ay dahil sa Holy Spirit. Ang sabi po doon, bababa sa iyo ang Holy Spirit. And the power of God will be on you. And the power of God. Sabi nga po ni Elizabeth, there is nothing impossible with God. So, Pastor, pwede pa kaya magkasundo yung mami at daddy ko na naghiwalay? There is nothing impossible with God. Malay mo ngayong Pasko, di po ba? Malay mo ngayong Pasko. Magkasundo yung mami at daddy mo na nag-aaway. Malay mo ngayong Pasko, yung mag-boyfriend at mag-girlfriend na naghiwalay. Di po ba? Baka nga magkasundo ngayong Pasko. There is nothing impossible with God. The power of love
is the power of God. Yun po sinasabi ng angel. The Holy Spirit will come upon you and the power of God will overshadow you. Sabi niya, and you will bear a son, the Son of God. Alam niyo po, si Jesus hindi po siya ordinary person. Jesus is Son of God. Pero bakit niya pinili na ipanganak sa sabsaban? Pwede naman siyang ipanganak sa palasyo. Pero pinili niya na ipanganak sa sabsaban sapagkat nais niya na lahat tayo ay lumapit sa Kanya. Amen? In fact, ang lumapit kay Kristo, sino? Lumapit yung mga pastol. Lumapit yung mga mahihirap. Pero lumapit din yung mga hari, di ba? Yung tatlong hari, sabi natin, the three wise men, the three kings, lumapit yung mga hari. Pero kung siya'y pinanganak sa palasyo, yung hari lang ang pwedeng lumapit. Paano yung magsasaka? Paano yung mangingisda? Paano yung mga pastol? Sa gate pa lang, hinaharang na yon. Pero ang unang bisita ni Kristo, yung mga pastol. Kaya nga po, mga kapatid, tayo po ay inaabot ng Diyos, tayo po ay minamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nila, patunayan nyo nga ang pag-ibig ng Diyos. Alam nyo po, ang pagpapatunay, pinadala niya yung kanyang anak. Yon ang patunay. Ganun tayo kamahal ng Diyos, dapat tayo ay mapahamak lahat dahil sa ating mga kasalanan. Pero tayo ay minahal ng Diyos, pinadala niya, hindi anghel, para tayo iligtas. Pinadala niya, hindi propeta para tayo iligtas. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay iligtas. At yun po ang ating sineselebrate sa araw ng Pasko. Kaya po, grande ang ating Pasko. May parol, may Christmas tree, may Christmas song, may kainan, sapagkat tayo po ay nagse-celebrate ng kapanganakan ng tagapagligtas. Pinag-uusapan namin nga po kanina sa Sunday School, yung lechon. Sino po ba sa inyo may planong maglechon ngayon pong Pasko? Sa inyo na kami makikipasko. No. Baka si Bernadette maglilechon. Asahan mo kaming lahat sa Pasko o sa bagong taon. Pero yung mga kapatid, sabi nga namin kanina sa aming kwentuhan sa Sunday School, yung hindi kayang maglechon ng baboy, pwede namang lechon manok. Di ba, no? Oh. Di ba, no, Migs? Lechon manok. Pwede naman sa amin yan, lechon manok. Pero mga kapatid, isang bagay po na nating ipakita dito sa atin pong pinag-aaralan ay yung pong kapangyarihan ng Diyos na siya po nagbigay ng hindi lang po kay Mary, pati po kay Elizabeth. Pareho silang nakatanggap ng power of God. Si Elizabeth, cousin ni Mary, siya po'y matanda na, and yet binigyan siya ng baby, ang pangalan ay John the Baptist. At ito pong si Mary, mga kapatid, ay virgin. Sabi nga ni Mary, paano naman ako magkakaroon ng anak ako'y virgin? That is impossible. But nothing, 37, but nothing is impossible with God. Yung pumabasa niyo sa King James, nothing is impossible with God. So ngayon pong Pasko, hindi ko po alam ang inyong kalagayan, kung meron pong handaan, o may problema, o may karamdaman. Ngayon pong Pasko, kung ano man ang inyong kalagayan, kung kayo po meron kahirapan o whatever, there is nothing impossible with God. Mananalangin po tayo. There is nothing impossible with God. Kaya po sabi po ni Mary, verse 38, I am the Lord's servant. Ako'y lingkod ng Diyos. I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Alam niyo po ang ginawa ni Mary nung kinausap sa ng Panginoon. Sabi niya, ikay manganganak. Ang sabi ni Mary, may your word to me be fulfilled. Ibig po sabihin, mga kapatid, kaya po nagkaroon ng Pasko, nagpagamit si Mary sa Panginoon. Amen? Kung hindi nagpagamit si Mary at siya'y tumanggi, no Lord, no. Wala po tayong Pasko kasi tumanggi si Mary. Pero in this case, si Mary po ay nagsabi, Panginoon, sabi niya, be it unto me according to your words. Ngayon pong umaga, nagpapasalamat ako sa mga kapatid na nagpapagamit sa Panginoon. Si EJ. By the way, si EJ, magbe-birthday. Palakpakan natin si EJ. Hindi daw po sila uuwi sa Nueva Ecija at sila po mag-stay sa Tagaytay kasi birthday ni EJ. Yeah. Alam niyo po, si EJ, natutuwa po tayo kasi si EJ, hindi lang po magaling kumanta, magaling pa mag-sermon, di po ba?
Natandaan nyo, nag-sermon siya dito. Nagpapagamit sa Panginoon. Si Mary, nagpagamit sa Panginoon. Binless ng Panginoon. Si EJ, nagpapagamit sa Panginoon. Binebless ng Panginoon. Si Joyce, nandun sa taas. Nagpapagamit sa Panginoon. Si Randolph, alam niyo si Randolph? Dati assistant lang yan ni Ate Silang eh. Ngayon, siya na ngayon ang, imagine si Randolph, napakasipag na bata, tumutugtog, nagma-mic dyan. Matutuwa si Ate Silang sa'yo. Si Irish, si Beth, si Perry. Lahat po kayo mga kapatid na nagpapagamit dito. Isa pong, alam niyo yung tinatawag nilang quiet servant, si Emmy. Si Emmy. Taga-bilang yan sila. Saka si Bless. Si Blenny. Yan. Taga-bilang yan dyan. Ang hirap kayo magbilang ng 100,000. Puro barya. Ang hirap yun. Lumabo na ang batal ng Sister Jojo, kabibilang. Pero biyaya ng Diyos. Yan po yung mga quiet servant. Sister Dory, hindi nagsasawa magluto sa atin. Di po ba, no? Yan, si Ralph. Isa-isahin ko kayong lahat. Pero alam niyo po mga kapatid, nakikita ng Diyos yung inyong paglilingkod. Amen? Nakikita ng Diyos yung inyong paglilingkod. Nagpagamit si Mary because Mary loves the Lord. In the same way, magpagamit po tayong lahat. In fact, sinasabi ng wife ko, Dali, walang nakalagay dito na magpapakain sa 29 Magpalista kaya tayo? Sabi ko, Mami, wala tayo dito sa 29. Yan. Sino kaya ililista ko dito? Kasi yung mga nag-birthday, si Kian Grace Cachuela, lista kaya natin. Si Jillian Juliano, ilista kaya natin. Kasi today, ang magpapakain si Joanne. Palakpakan niyo nga po si Joanne, saka si Thea. Kakwentuhan ko kanina si Sister Dory, sabi niya, nagpalista nga si Joanne saka si Thea kasi lagi na lang daw si nanay ang nagpapakain eh. Tayo naman magpakain. Ayan. Alam niyo po yung pagpapakain sa simbahan, hindi naman yan po yung kagandahang loob. Pinagpala kayo, mag-share tayo ng blessing. Kaya po sa susunod, siguro magpapalista si Dr. Marie kasi marami din po naman kaming blessing na gusto namin i-share. So pag walang nakalagay dyan, magpalista kayo agad. Lista niyo ako dyan. Kasi po yun ay pag-share ng blessing. Magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi ang nagpapagamit sa Diyos ay lalong pinagpapala. Sabi niya, magbigay kayo sa Diyos at bibigyan kayo ng Diyos. Wastong takal, siksik, liglig, umaapaw pa ang pagpapala sa inyo. Sapagkat ang Diyos ang nangako, ibigay natin ang ating best sa Panginoon. Magpagamit tayo sa Kanya. Kung paano si Mary ay nagpagamit sa Panginoon, magpagamit tayo. Kung pagtugtog ang ating kaloob, kung pag-awit ang ating kaloob, kung paghahanda ang ating kaloob, pagluluto ang ating kaloob, o pagbibigay ang ating kaloob, lahat po yan kaloob na galing sa Diyos mula sa pag-ibig sa ating puso. Amen? Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Give love on Christmas Day. Ngayon po magpapasko, spread the love. Spread the love. Share the love. And this world will be better because Jesus Christ is the Savior of the world. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, na ikaw ay bumunta sa lupa bilang isang sanggol upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos. Upang mapuspos ng pag-ibig ang puso ng bawat isa. Sapagkat kung walang pag-ibig ang aming mga puso, pumapasok yung galit, yung inggit, yung sama ng loob, yun ang napupuno sa aming mga puso. But God, because of Jesus Christ, ang nagdadala ng pag-ibig sa aming mga puso. Pag-ibig, Panginoon, na kaya naming tanggapin at patawarin ang nangakasala sa amin. Kaya naming ibigay ang pinakamabuti, ibigay lahat para sa Panginoon sapagkat ang pag-ibig ang siyang kumikilos sa amin. Puspusin mo ng pag-ibig ang bawat puso ngayong umaga. Puspusin mo ng pag-ibig ang bawat tahanan. Puspusin mo ng pag-ibig ang aming church na kahit ano mangyari, Panginoon, hindi namin ipagkakait ang aming buhay at paglilingkod kay Jesus. God, give us masaganang Pasko at masaganang bagong taon. Give us, Panginoon, love sa aming mga tahanan. Dalangin po namin, Ama, na ikay maluwalhati sa aming celebration ng Christmas. We thank you, we love you, we bless you, we praise you.
In Jesus' name, everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Merry Christmas! God bless you!